Magandang hapon mga ka-antrep, dahil birthday nga ngayon ni Joe, December 5, 2025, kaya ako ang magluluto ng pansit dahil punuin ko ng pagmamahal at espesyal ito dahil ako mismo ang magluluto nito. Low budget lang naman ang ating pansit mga ka-antrep, tamang pang merienda lang, samahan mamaya ng sliced bread at soft drinks, okay na yan para pang merienda at aming pagsalusaluhan. So nagisa lang ako dito ng sibuyas at bawang sa tamang-tamang mantika at inalagay ko na nga ang nilagang manok para magamit ko mamaya ang sabaw na pansabaw dito sa ating pansit ang pinaglagaan. So saglit lang ito siya mga ka-antrep gisahin dahil luto na rin naman itong manok at isusunod na natin itong carrots. Halu-haluin lang saglit para hindi naman ma-overcook. Dahil nga birthday ni Joe at niya ito ay pang 30th birthday. Pang 30 ni Joe! Ayan, magpapansit tayo. Akong titira kasi special. Next naman. Pang-merienda lang. At dahil nga siguro mahal ang Baguio beans or hindi nakahanap ng Baguio beans, kaya sitaw itong in-slice ni Joe na pangsahog naman namin dito sa ating papansitin. Pag okay na ang sitaw or Baguio beans, ayan, inilagay ko na ang repolyo. Halo-halo lang saglit para makuha lang natin na parang sakto lang yung luto niya at hindi naman ma-overcook para medyo malutong-lutong kapag siya na mamaya ay itatoppings na natin. At ilagay na nga natin ang 2 pirasong chicken cube na sana nga ay ginawa ko 4 sana para mas malasa, pero 2 lang ang nabili kaya sige na, go na to, okay na. At naglagay na rin ako ng toyo. Pag nagpapansit nga pala ako mga ka-antrep, inuunti-unti ko lang paglagay ng toyo para hindi siya maalat kasi pwede namang dagdagan kung kulang pa. At naglagay na rin ako ng pampalasa at itong durog na paminta. Maraming beses na rin kasi kami nakakakain ng pansit na medyo maalat, kaya sinasabi ko nga palagi na unti-unti lang ang paglalagay ng toyo dahil pwede namang dagdagan kung kulang pa. At dahil wala nga itong karning baboy at wala din mga hipon, kaya bumili na lang din ako ng 2 pack na chicharong baboy, dinurog at tinihalo dito, pampadagdag ng sahog at lasa. Feeling ko lahat naman tayo mga ka-antrep marunong talaga gumawa or magluto ng pansit. Iba-ibang style lang, iba-ibang menu, iba-ibang pagka-espesyal at iba-ibang ayun, style. So, andyan na nga lahat ng ating mga ricado, ang ating mga sahog, kaya hinalo-halo ko na yan. Tinatansya ko lang ang ating toyo para hindi nga siya umalat at yung ating mga gulay na hindi naman siya mag-overcook dahil masarap nga naman kapag yan ay malutong-lutong. At dahil nga yan ay okay na, luto na, hindi siya overcook, hindi rin naman siya hilaw, tinanggal ko na sa ating kawa, inilagay sa lagayan para hindi siya madurog at hindi siya ma-overcook habang niluluto naman natin itong ating pansit bihon. Sa parehong kawa, inilagay ko na nga ang pinagpakuluan kanina ng karning manok at nilagyan ko na ulit ng mga pampalasa, toyo at kung ano-ano pang mga pampalasa para naman dito sa ating pansit bihon. Yung iba naman pag nagpapansit ay dinidiretso na nila pagkaluto ng mga gulay, nilalagyan ng sabaw at inahalo na nga itong mga bihon na gagamitin. Pero sa akin, nakasanayan ko nang hinihiwalay ko talaga ang mga gulay pagluto na, saka ko naman niluluto itong mga pansit bihon. Hinugasan ko na rin nga pala yung pansit bihon. So yung iba hindi na hinuhugasan o hindi na binabasa, dinidiretso na lang. Pero sa akin nga ay nakasanayan ko ng ganyan. So iba-iba nga talaga tayo ng style, depende lang sa nakasanayan. Hindi po ako expert pagdating sa pagluluto mga ka-antrep, hindi ako magaling, pero masasabi ko namang marunong naman din talaga akong magluto. Marunong ako magkatay ng manok, marunong din ako sa mga simpleng mga menu, kumbaga para sa pangpamilya lang. At dinagdagan ko na nga ng konting toyo mga ka-antrep itong ating pansit bihon at pampalasa para naman hindi siya maging maputla at hindi mukhang malungkot itong pa-birthday merienda namin kay Joe. Ayan, at dahil luto na ang ating bihon, dyan ko na po ilalagay itong ating mga nalutong gulay na. So hindi po siya overcook, saka ko yan siya ilalagay dyan lahat at haluin para maging patas lahat, merong gulay, lahat ng area. Pero kung naging marami po itong gulay, ay usually po nagtitira ako ng konti para ilagay sa ibabaw, parang pang toppings, para lang naman maganda tingnan kapag plating na. Pero dahil nga low budget pang merienda lang ito, kaya ayan, sinagad ko na, hinalo-halo ko lang lahat pang malakasan na dahil luto na nga ito para maging okay na at mamerienda na namin ito mamaya. Ayan, salamat sa aking taga-video, may mini-me, Julia Adrian. At dahil ready na ito, tikman na natin, umuusok-usok pa, mainit-init pa, kahahangulayan. Ayan, ang sarap, perfect na perfect ang lasa. Itong lasa na ito ay kabisadong-kabisado ko. Ito yung lasa na gustong-gusto ng aking pamilya. Salamat sa pagsama sa aking pagluluto. Paki-comment naman kung nag-enjoy kayo sa aking video, pa-like, follow and share na rin. Taga saan po kayo? Bye-bye!